Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Puro masakit na lang ang dala mo sa buhay ko. Hindi naman kita kaano-ano. Di ba hindi niyo po ako ampon? Bakit di mo siya kausapin? Hindi naman totoo yung sinabi kong ampon ka eh. Galit lang ako noon kaya ako nasabi yun. Buhay pa po ang kapatid niyo. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Importanteng malaman ko kung kanino to nang galing. Kay Adriana. Kailan ka pinanganak? October 19 po, 1995. Yun yung araw na na-aksidente kami ni Carl. At nanganak ako. Si Adriana ang anak ko. Wala kaming pakialam ni Stefano kung ano mang away niya ni Doktora. Wala din akong pakialam, hindi ko siya gusto. Pero hindi ko masusunod ang gusto niya mangyari. Mabait na bata si Giselle. Nako, tita. Huwag kayo masyadong magpapaniwala sa babaeng yan, ha? Paano kung maniwala yung tita na tali mo sa kanya? Baka mawalan ako ng trabaho. Hindi naman naniwala si Tita Natalia kay Adriana eh. Miss Malandrino, it's very nice to meet you. Nice to meet you, Doktora. Just call me Naomi. What can I do for you? Tulungan mo akong gawing maganda, fabulous, and young. Hindi pwedeng operahan ng isang taong nagtitake na antidepressants. Anong plano mo? Ipasa kay Natalia. Para malagay sa pangalan si Natalia. Buhay ang anak ko, Giorgio. Hindi ka na dapat nakikipag-ugnayan kay Carl. Tungkol to sa nawawala kong anak at hindi mo ako mapipigilan. May pagagawa ko sa iyo. Si Carl Marciano. Kung may pagkakataon ka na ngayon, tuloy mo na. Siguraduhin mo lang na hindi ka pamadpak. Nurse? Asawa ko ni Carl Marciano. Nasaan ba siya? Ma'am, nasa emergency room pa po. Asan yung emergency room niyo? Pasensya na po, ma'am. Hindi po tayo pwede doon. Pero gusto ko makita ang dad ko! Ano ang lagay niya nung pinasok siya dito sa ospital? Sino ang pwedeng kausapin? Si Dr. Ortiz. Dr. Marciano? I'm Dr. Ortiz, attending physician for your husband, Mr. Marciano. Your husband is currently in the emergency room. He has suffered a gunshot wound to the left chest area, and he has suffered a major concussion. I think nabagok ang ulo niya nung natumba siya. Don't worry, we are working on it. His condition is critical, so we have to move him to the ICU. No, gawin niyo lahat para sa asawa ko. Please. Huwag kayong mag-alala. We will do everything that we can. But as of now, our primary concern is blood. Your husband has lost a massive amount of blood, and he requires a transfusion as soon as possible. Pwede ko po bang makita ang daddy ko? Are you the daughter? Yes. Good, good. Then the probability is very high that you will be a suitable donor. We should arrange for the blood screening right away. Will that be all right? Adriana? Anything for daddy. Inutil! Boss, pinuruhan ko naman eh. Kung napuruan nyo, di sana sa morgue isinugod, hindi sa ospital. Magtago kayo. Ayoko sumabit yan dahil sa inyo. Dahil kapag ako sumabit, may kalalagyan kayo. Nasa ICU niya ang daddy. Kinukuha na ako ng blood sample. Para naman masalinan na siya ng dugo. Don't worry. Everything's gonna be fine. Kung sino man yung gumawa sa kanya nito, kapag may masamang nangyari sa dad ko, hindi ko talaga siya mapapatawan. I mean, who would do this, diba? Wala naman ako kilalang kaaway ni daddy or galit sa kanya. Kasi alam ko napakabait niyang tao eh. Para gawa siya ng ganito. Nay, ano po? Oo. Isinugod po sa ospital at ngayon ay kritikal ang kondisyon ni Ginoong Carl Marciano, asawa ng kilalang cosmetic surgeon na si Dr. Paulina Valdez Marciano. Matapos
hindi daw ang pananambang sa loob ng kanyang restaurant Wala si kanina. Sir Carl yun. Ayon sa investigasyon. Ate niya ni Ma'am Adriana. Alam ko, tanga. Akala mo sa akin. Kawawa naman po siya. Well, binaril si Tito Carl sa harap ng restaurant niya. Kung sino man ang gumawa nito, sigurado ako, napakalaki ng galit nito sa kanya. I don't know, Stefan. Don't know. Gulong-gulo na talaga yung isip namin dalawa ni Mommy. Hindi na namin alam yung gagawin namin. Stefan, okay lang ka ba pupunta dito? I need you here. Sige, pupunta ako dyan. Promise me. Yup. Bakit naman naaawa ka sa mga ganyan? Eh, yaman-yaman yan. Alam mo, yung mga mayayaman, ha, makinig ka, eh, mabaril yan. O kung anumang sakit ang dumapo sa kanila, hindi namamatay yan. Kasi, may pangpagamot yung mga yan, eh. Calvin? Anak, may masamang nangyari sa Kuya Carl mo. Hindi ako sigurado sa detalye, pero ang alam ko, nabaril siya. Patay na mo ba siya? Hindi. Pero nasa critical siyang kondisyon. Dr. Ortiz, ano ba nangyayari? Kanina pa nagpa-blood test ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakukuhanan ng dugo. Baka mapaano ang asawa ko niyan. Dr. Marciano, that is also my concern. Kaya ako na mismo ang tumitingin dito sa mga lab results. Baka nakakalimutan mo, doktor din ako. If I have any hint na napabayaan mo ang asawa ko, I will sue you for everything that this hospital is worth. Alam ko masama pa ang loob mo sa kanya. Pero, sana isipin mo rin, siya nag-aruga sa inyo, sa inyong dalawa ng ate Cindy mo nung bata pa kayo. Hindi ko yung nakakalimutan. Pasalamat ho ako sa kanya. Pero, alam niyo rin naman ho yung nangyari sa amin ni Ate Cindy nung iwan niya kami. Bakit ba napakahirap magpatawad? Lalo na ho, kung taong gusto mong patawarin, hindi naman humihingi ng tawad sa'yo. O hindi makahingi ng tawad dahil siya mismo hindi niya maalala ang mga pagkakasala niya. Hindi niyo na kailangan manakot, Doktora. We are doing everything that we can. The problem is, hindi magkamatch ang dugo ni Adriana at ni Mr. Marciano. Anong ibig mong sabihin? The blood type of Mr. Marciano is A. The blood type of Adriana is B. They don't match. Ayon sa huling medical bulletin, maraming dugo ang nawala kay Ginoong Marciano at kailangan niyang masalinan ito para masiguro. Dugo lang naman pala ang kailangan nito eh, para gumaling eh. Eh siguro naman, marami naman silang pambili ng dugo, di ba? Oy, Giselle, huwag nga natin problemahin ang problema ng ibang tao, ha? Sige na, marami ka pang uhugasan na pinggan dyan. Sige po. So, Kung hindi B ang blood type ninyo na nanay ni Adriana at hindi rin kayo magka-match, hindi si Mr. Marciano ang ama ni Adriana.